Ayan, gagawa tayo ng kutsinta. Mayroon tayong tapioca or cassava flour. Ayan siya. At ayan yung kumuha tayo lang ng isang cup na tapioca flour or cassava plus 1 cup ordinary flour number 1. Okay, so 1 cup bawat isa. 1 cup brown sugar, 1 tablespoon water, tubig, at kukuha lang tayo dito ng, at mayroon tayong annatto seeds. Okay, at yan yung flour na ginagamit ko, at may ley water tayo or lihiya. Ayan, dito sa annatto seeds, kuha lang tayo ng 1 teaspoon. Ayan, kumuha tayo ng 1 teaspoon dito sa annatto seeds natin. Ibababad natin siya dito sa 1 tablespoon na tubig. Okay, kasi yan ang gagawin nating pangkulay. Ngayon, paghaluin natin ang 1 cup flour at saka 1 cup na tapioca flour or cassava at itong sugar brown na 1 cup din. Paghaluin natin ito, tatlo na ingredients. Ayan, lagay na natin yung tapioca flour natin or cassava. Okay. At isusunod natin yung flour natin na 1 cup. Okay. Tapos, isusunod natin yung brown sugar. Ayan. At imimix na natin siya. Okay, gamit ang okay. Tapos antayin natin yung annatto seeds na lalabas na yung kulay niya. Ayan na siya, pakunti-kunti. Kaya hintayin natin siya. Okay. Hintayin natin. Saka natin ilalagay dito at yung 3 cup na tubig. Hindi ko na ilagay, kalimutan ko. Pasensyahan nyo sa thunders. Okay. Kaya ayan, mix na natin yung 3 ingredients. Kaya hintayin na lang natin yung annatto seeds natin. Okay. Ayan. Ayan, lulutuin na natin yung kutsinta natin. At ayan, naka-ready na yung molds natin. Ilalagyan na natin ng oil, yan siya para hindi dumikit. At ayan na yung ano natin yung annatto seeds natin. Ayan, at ready na tayo. Ayan, umpisa na natin. Ayan, ano na natin yung 3 cup na tubig. Idandahan lang natin. Dahan-dahan lang natin siya pag-mix. Be careful that is it. Ayan, dagdagan natin kasi sticky siya ng konti. Ayan. At ilalagay natin yung 1 tablespoon natin na annatto seeds. Okay. At ayan. Hindi siya lumabas yung kulay. Gaano. Ayan, lalagyan natin ng lihiya water ng 1 teaspoon. Ayan, yung lihiya natin, 1 teaspoon. Ilagay na natin siya. At i-mix natin. Dinagdagan ko lang na lang siya ng coloring na yellow. Hindi siya lumabas yung kulay talaga, kaya ayan. Nilalagyan ko siya ng food coloring na yellow. Kaya maging yellow itong ko. Hindi siya hindi ganong yung makulay yung annatto seeds natin. Kaya ayan. Maglagay na tayo dito sa natin, molding, at nakahanda na rin yung tubig natin.
na pinakuluan, mainit na din. At yung mga bubbles nito, tatanggalin natin at sasalain natin siya. Okay. Tanggalin natin yung bubbles. Okay. Ayan, nasala na natin siya. Na-transfer na rin natin sa isang bowl. Kaya ayan na yung itsura niya. Kaya maglalagay na tayo dito sa molding na. Ayan, maglalagay na tayo. Ginamit ko yung bote. Oh, maliit na bote. Dito ko, binuntasan ko na lang. Bibili na lang ako yung ano talaga. Na may nose, may nozzle. Temporary, ito na lang ginawa ko. Idea lang. O, diba? Ay, natapon pa. Ayan na siya. Nilagay na natin dyan. 8 piraso ang nagkasya. 2 layer yung yung steamer ko. Pero, isa lang ang ginagamit ko. Hindi naman madalian eh. Kaya ayan na, takpan na natin siya. Yung takip natin, nilagyan natin ng cloth para hindi papawis. At kung papawisin man ay doon lang mahuhulog sa cloth. Diba? Maghintay tayo ng dyan. 20 minutes. Then, magkayod ako ng niyog ngayon. Niyog at cheese ang ilalagay natin dyan. Mamaya. Ayan. Luto na siya at tatanggalin na natin. Diba? Kaya ayan na siya, oh. Lalagyan natin siya ng niyog. O, diba? Bagong kayod na niyog. Bagong kayod, ah. Bagong kayod yan. Tama lang yung tamis. Diba? Ayan na siya, oh. Itsura niya. Ready to eat na. Kaya maraming salamat sa panonood ninyo at pagtiyaga sa mga upload video ko. Kaya maraming salamat. Thank you and God bless ating lahat. Bye-bye.